alam mo yon, nakakatanggap tayo ng mga materyales na sadyang hindi mo basta-basta pwedeng isantabi. Para sa pagsusuri natin ngayon, meron tayong isang buong koleksyon. Mga dokumento, social media posts, at itong mga audio recording na umiikot sa isang tao lang, si Narciso Olalo, na ang pakilala sa sarili niya ay ang #1 instrument chosen by God. Oo. At linawin lang natin sa simula, no? Ang layunin natin dito hindi para husgahan kung totoo ba o hindi. Ang misyon natin ay himayin. Himayin yung sistema sa likod ng lahat ng ito. Base sa mga sources na hawak natin, susubukan nating intindihin kung sino siya, ano yung paniniwala niya, at paano niya ito na ipapakita sa mundo sa paraang, well, kapaniniwala para sa mga sumusunod sa kanya. Mismo. At para may guide tayo, may isang dokumento dyan na parang naglalatag ng pundasyon. Ang mensahe raw niya nakatayo sa 3 P. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala. At pangatlo, na parang ito yung pinakaimportante sa lahat, ay ang lubos na paniniwala. Diyan lahat iikot. Simulan natin sa pagpapakilala niya sa sarili. Sa isang sulat niya, sobrang linaw. Sabi niya, hindi raw siya propeta, hindi rin daw siya messenger. Ang kwento, tinanong daw niya mismo ang Diyos, ano pong itatawag ko sa sarili ko? At ang sagot daw na nakuha niya, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling. Medyo kakaiba yung term, di ba? So hindi siya propeta na parang may permanenting linya sa taas. Parang on call lang. Tinatawagan lang siya kapag may importanteng mensahe. Eksakto. Ganyan na ganyan yung paglalarawan niya. Siya ay isang channel, isang daluyan. Hindi raw siya mismo ang source. Okay. Yung ambulatoryo, pamilyar ako dyan. Pero ano itong astral healer? At bakit importante sa kanya na paghiwalayin niyang dalawang yan? Dito nagiging interesante kasi ang ambulatoryo raw, ayon sa mensaheng natanggap niya, kaya nilang manggamot, kaya nilang manghula. Pero, at ito yung malaking pero, yung mga hula nila, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Sila raw yung karaniwang manghuhula. Okay, so may factor ng tsamba, ganun. Paano naman naiiba ang isang astral healer na tulad niya raw? Ayon sa kanya, bilang astral healer, ang paggaling hindi raw nakasalalay sa kanya. Nakasalalay sa dalawang bagay. Una, yung paniniwala mo sa kanya bilang kasangkapan, at pangalawa, yung paniniwala mo kay Hesu Kristo. At higit po sa panggagamot, ang isang astral healer daw nakakakita ng kasalanan ng buong kwento ng buhay mo. At mga paparating na pangyayari. Oo, at mga paparating na pangyayari. At dito yung twist. At dyan na siguro pumapasok yung konsepto ng paniniwala bilang pinakasangkap. Tama. Kasi ang kaibahan daw, yung mga pangyayaring nakikita niya, pwedeng mapigilan. Mapipigilan kung paniniwalaan mo yung mensahe. Kung hindi, tiyak daw na magaganap. At dito mo makikita yung talino ng sistema niya, no? Binibigyan niya ng responsibilidad yung nakikinig. Paano ang responsibilidad? Kasi isipin mo, kung minaniwala ka, tapos gumaling ka, siya ang instrumento ng Diyos. Effective. Pero kung hindi ka gumaling o kung natuloy yung masamang prediksyon, hindi yung sistema niya ang mali. Ikaw. Kasi hindi ka lubos na naniwala. Gets ko. So kahit anong manglari, panalo pa rin yung sistema niya. Walang butas. Ito yung tinatawag na self-sealing argument. Mismo. Walang talo. At iyan siguro yung dahilan kung bakit sobrang istrikto niya sa isang utos. Paulit-ulit to sa CV niya, sa mga sulat niya, bawal ang pera. Yung direktang utos daw sa kanya, you can heal and preach, but no money should be collected. Kahit isang sentimo, bawal. Napaka-crucial niyan sa identity niya. Kasi sa sandaling tumanggap siya ng bayad, nagiging transaksyon na lang. Nawawala na yung konsepto na ang Diyos ang nagpapagaling at instrumento lang siya. Sabi pa sa isang sulat, isa raw sa pinakaayaw ng Diyos ay yung paniniwalang may kapalit. Yung pagiging absolutely free ang sa tingin niya naghihiwalay sa kanya mula sa mga organisadong relihiyon. Okay, so nabuo na natin yung profile niya. Isa calling,
isang astral healer. Meron siyang sistemang hindi matitinag at ang pundasyon ng lahat ay libreng serbisyo na nakadepende lang sa pananampalataya. Pero ang tanong, paano niya kinukumbinsi ang mga tao? Dito na ngayon papasok yung mga hawak nating audio recording. At yung mga kwento dito, grabe, sobrang detalyado. At hindi lang detalyado, kundi very specific. May isang kwento sa audio halimbawa, karanasan daw niya sa Australia. Nanonood daw sila ng isang live show. May performer na aakyat sa isang mataas na poste. Tapos may apoy sa tuktok. Wow, delikadong stunt. Sobra. Pero bago pa raw umakyat yung performer, bumulong na siya sa kasama niya. Sabi niya, panoorin mo yung lalaki na yan. Paakyat yan, mahuhulog yan. Siya ba, isipin mo, paano niya nasabi yun, di ba? Pero nung umakyat na nga yung performer, sa unang baitang pa lang daw ng poste, biglang book, ayun, nahulog. Hindi na raw nakatayo, kinailangan ng kunin ng mga medic. Ang tanong niya sa recording, paano niya nalaman bago pa man mangyari? So ito yung tipo ng prediction na nangyari, halos kaagad, at may testigo. Meron pa. Halos kaparehong pattern. Nasa bus daw sila sa probinsya. May 2 motorsiklo sa unahan, parang nagkakarera. Walang ibang sasakyan, maluwag yung daan. Pero sinabi na naman niya sa mga kasama niya, panoorin niyo yan, pagdating sa atin babanggaan yan. Ilang sandali lang, totoo nga, bumangga yung isa sa motor. Puro aksidente. Pero hindi lang yan nagtatapos. Meron ding mga kwento ng kamatayan na mas mabigat. Gaya nung sa pinsan niyang pulis, si Trudis. Ito, mahalagang kwento to kasi dito pumapasok yung kung naniwala lang sana na konsepto. 3 buwan bago mangyari, kinausap daw niya yung kapatid ni Trudis. Sabi niya, may mensahe na mamamatay si Trudis. Siyempre, hindi sila naniwala. Binaliwala lang. 3 buwan. Ang haba nun. Ano nangyari pagkatapos? Ayon sa kwento niya, makalipas ang eksaktong 3 buwan, bigla na lang nagkaroon ng bukol yung pinsan niya. Naoperahan, pero kumalat daw yung impeksyon. Tapos, namatay. Ang punto niya doon, at malinaw sa pagkukwento niya, kung naniwala lang sana, baka napigilan. Ayan na naman, nasa tagapakinig ang responsibilidad. So ang dating nun, yung hindi nila paniniwala, ang naging parang nagbigay daan sa pagkamatay niya. Grabe, ang bigat na ideya niyan. Sa narrative niya, yun ang logika ng sistema. At meron pang mas matagal na prediksyon. Noong 2015 daw, sinulat niya sa Facebook na ang ikamamatay ng biyena niya ay stroke. Matapos daw itong madula sa labas ng bahay. At nangyari yon noong 2019. 4 na taon. 4 na taon. At meron din yung sa kaibigan niya, di ba? Oo, yung kaibigan na nakita niya sa mensahe na mababalian ng buto. Ayaw daw pakinggan ng kaibigan yung mensahe. Sabi sa recording, kinagabihan katotoo. Okay. Ang paghula sa aksidente at sakit, isang bagay yan. Pero yung isa pa niyang kakayahan daw na nakasulat sa CV niya, mas matindi. Ito yung kakayahang makita ang kasalanan ng mga tao, buhay man o patay na. Dito nagiging mas madilim at mas personal yung mga kwento. Totoo. At ang mga detalye, sobrang graphic. Parang nanonood ka ng sine. May kwento sa audio tungkol sa isang taong nakausap niya. Nakita niya raw sa isang vision yung isang matinding krimen na ginawa nito. Anong krimen? Pumugot daw ng ulo. At hindi lang niya sinabing pumugot ng ulo. Ibinigay niya yung mga detalye. Paano binalot yung ulo sa isang itim na tela na may puting square daw na design? Paano nilagay sa plastic? Sinilid sa bag? Tapos isinakay pa sa jeep para ihatid sa nag-uutos. Teka. Aamin ba ang isang tao sa ganong krimen? Sa isang taong halos ngayon lang niya nakilala, based lang sa isang vision? Paano raw nangyari yun? Well, ayon sa salaysay niya, nung kinausap na niya yung tao, tinanong niya isa-isa. Yung tela, yung plastic, yung jeep, lahat daw kinumpirma. Ang sagot daw sa kanya, opo, totoo po lahat yan. Hindi. Hindi ka panipaniwala. Kung totoo yan, anong klaseng kapangyarihan ang binibigay niyan sa kanya sa isang pag-uusap? Kit,
Mga putol-putol na katawan, mga sinunog na parte, mga ibinaon sa lupa. At katulad nung una, umamin din daw lahat. Grabe! At hindi lang mga violenting krimen, pati yung mga sekretong matagal nang tinatago. Andyan yung kwento tungkol sa dating madre. Nagkaroon ito ng relasyon sa isang pare at nagkaroon sila ng anak. Isang sekretong kayang sumira ng buong buhay at reputasyon. Ayon sa kwento, nung tinanong niya yung babae, umiyak daw at umamin. 25 taon. 25 taon daw niyang tinago yun. Nagtataka raw yung babae kung paano niya nalaman. Ang sagot lang ni Olalo sa recording, dahil yun ang ipinakita sa akin. Imaginein mo yung epekto sa'yo nun. Yung pinakatatago mong lihim, biglang alam na nung kaharap mo. So meron tayong mga kwentong halos supernatural. Ito yung mga credentials niya, kumbaga. Ito yung mga patunay. Pero hindi lang ito pang isang beses na pangyayari. Ginagamit niya to bilang pundasyon para sa isang mas malaking operasyon, yung tinatawag niyang krusada. At dito, base sa mga dokumento, lumalabas yung isa pang side niya, yung pagiging organizer at kritiko. Tama ka dyan. Yung krusada, based sa mga dokumento, ito na yung personal mission niya. Gamutan at pangangaral. At hindi ito maliit na bagay ha. Ginagawa na niya ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas mula pa noong 2013. Gaano kalawak? Anong mga lugar ang nabanggit dyan? Ang haba ng listahan eh. May mga tala ng krusada sa Camiguin, sa CDO, sa Bohol, Batangas, Cebu, Nueva Ecija, hanggang Bataan. Tuloy-tuloy siya. Sumasakop ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng ito ay absolutely free. Pero hindi lang yung gamutan at pangangaral ang libre, tama? Higit pa doon. Ayon sa mga dokumento, libre din ang pagkain para sa lahat ng dadalo. Sa ilang pagkakataon, pati pamasahe ng mga taong galing pa sa malayo. Binibigyan niya. Buong serbisyo talaga. Walang hinihinging kapalit. At dyan papasok yung pinaka-critical na tanong. Kung lahat libre serbisyo, pagkain, pamasahe, saan galing ang pondo? Para sa isang malawakang operasyon na tumatakbo na ng mahigit 1 dekada. Siya na mismo ang sumasagot niyan sa mga materyales niya. Ang lahat daw ng gastusin galing sa sarili niyang bulsa. Mula sa pagtatrabaho niya bilang isang maintenance staff. At sa tulong daw ng asawa at anak niya na nasa abroad. Isang maintenance staff na pinupunduhan ang isang national scale ministry. Iyan pa lang isang malaking pahayag na. Bakit daw niya ginagawa yun? Dito na lumalabas yung kritisismo niya. Ayon sa isang dokumento, ginagawa niya ito para patunayan na hindi siya kumikita mula sa salita ng Diyos. Isa itong direktang pag-atake sa mga pare, pastor, at ibang leader ng relihiyon na nangungulikta ng donasyon, ng ikapo o anumang bayad. So yung mismong akto ng pagpundo niya sa sariling krusada, nagiging isa pang patunay para sa mga tagasunod niya. Hindi lang siya nangangaral na dapat libre, kundi isinasabuhay niya, kahit na may malaking sakripisyo. Eksakto. At yung sakripisyong yon, nagpapalakas ng credibility niya. Sinasabi niya, tingnan nyo, hindi ako tulad nila. Ako nagbibigay, hindi kumukuha. At para sa mga taong siguro may pagdududa o pagkadismaya sa organisadong relihiyon, nako, napakalakas ng mensaheng yan. Kung pagtatagniin natin lahat, ano yung nabubuong larawan? Meron tayong isang tao na tinatawag ang sarili na calling, isang astral healer. Ang buong ministeryo niya nakatayo sa 2 haligi. Una, yung prinsipyo ng pagiging libre na sinusuportahan ng sariling sakripisyo. At ang pangalawang haligi, yung paglalahad ng mga hindi kapanipaniwalang detalyadong kwento, mga natupad na propesilya, mga nabunyag na sekreto. Ito yung ebidensya ng koneksyon niya sa itaas. At ito yung humihikayat sa mga tao na pakinggan siya. At yung mensahe niya, bumabalik lahat sa konsepto ng paniniwala. Kung maniniwala ka, maiiligtas ka. Kung hindi, hahayaan ka na lang. Yung paggaling mo, pisikal o espiritual, nakasalalay sa'yo. Nakakalikha ito ng isang napakalinaw at mabisang framework
Para sa sinumang makakaharap sa kanya, malinaw ang pagpipilian, maniwala o hindi maniwala. At yung mga consequences ng pagpiling yon, ayon sa mga kwento niya, ay napakalaki. 13. Isang linya na parang buod ng lahat. At ito yung mensahe. Maswerte ang mga taong naniniwala sa iyo. Sa hindi naniniwala, wala ka nang gagawing sa kanila. Silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. At maraming darating. Pagkatapos nating himayin ng isang sistema na may mga kwento ng prediksyon, pag-amin sa krimen, at isang ministeryong binuo sa sakripisyo, ano kaya ang epekto sa isang tao kapag naharap ka sa ganitong testimonya kasabay ng isang mensaheng ganito kalinaw? Isang pagpipilian sa pagitan ng paniniwala at ng pagpapaubaya sa isang mas mataas na kapangyarihan na bahala na sa'yo.